Oh, Naguluhan ako makaron. oh. Sa kaabo-abo nga reliyon, ano gitaro manami nga reliyon? Ganito, Leon? Oh. Oh, sige. Sabton ikaw. Ako, bihasa ako sa Biblia. Dati ako, nagsuod ako sa Binubulen. Mabuhay ako sa Binubulen. Tapos, umali ako sa Binubulen, wala ko nakita sa Binubulen doon kamatoran. Sumunod ako sa Iglesia ni Cristo. Prutas din. Sa pamahala ni kapatid na Felix Manalo, ay nag-iglesia ako. Tapos, sumalin ako. Naging iglesia ng Diyos ako. Tapos, doon yun, mga aral nga tinuro ka ako at mga iba-iba nga pastor, pinag-aralan ko sa Biblia ron. Doon ko nakita na kung ano itinuro ka ako ng mga pastor, ministro, sinabayan ko sa Biblia. Yun ako nga sikreto na pinagbabatayan ko sa Biblia, tapos ay hindi pa rin ako kumbinsido. Kuwan pa rin ako sa iba-ibang reliyon. Nagsubaybay ako sa iba-ibang reliyon sa YouTube, Facebook, tapos mga debate nila sinusulat ko sa papel, tapos sinusundan ko sa Biblia. Tapos ilang taon na ako, ang dami ng tao na sinubok ko ang iba-ibang reliyon. Tapos naguluhan pa rin ako. Ginawa ko, nagsarili ako. Binasa ko mula Genesis hanggang Apocalypse. Yun ang binasa ko, yung King James Version nyo, yung Bible ng mga protestante yun eh. 66 books lang yun eh. Pero, narinig ko sa Catholic, ang Bible ng Catholic, 73 books, magandang balita Bible. Yun, pero di ko nabasa pa yun. Yun ang hinahanap ko nga eh. Gusto kong hanapin yun eh. Kaso lang, di kasi ko pinagkaloob sa akin ng Diyos yun. Tapos, sa totoo lang, marami akong kaibigan na ang inutos pala ng Diyos, mahigit 300 books. Pero mo, mahigit 300 books ang pinasulat ng Diyos. Pero mo sa King James 66, sa Catholic Bible 73 books. Pero mo mahigit 200 pa ang nakatago. Oh. Yun ay nakatago yun sa lihim na karunungan, sa lihim na karunungan. At halos humahawak ng mga lihim na karunungan na yon, halos puro Katolik. Biro mo, isipon mo, sa Protestante 66 books, sa Catholic 73 books, tapos mahigit 300 yun. Ang nakatago pa na sekreto ay mahigit 200. At sino na gayon? Dahil may rami. Ako, nagagamot yan sa mga, nagagamot ako eh. Ang ginagamit namin ay mga lihim na karunungan. Doon nakatago ang tawag na ay lihim na aklat. Oh. Lihim na aklat. At doon ko na realize na ang tunay na reliyon ay Katoliko. Dahil ipaliwanag kasi inyo, kung ang reliyon mo ay
iglesia ng Diyos. Sinong founder? Si kapatid na Felix Manalo. Koreksyon. Kung ang reliyon mo ay iglesia ng Diyos, ang founder mo ay si kapatid na Eli Soriano. Kung ang reliyon mo ay ang reliyon mo ay Iglesia ni Cristo, founder mo ay si kapatid na Felix Manalo. Kung ang reliyon mo ay born again, may founder rin. Hindi ko alam kung sino founder. O sa Chinuba, may founder rin. Pero, lahat ng reliyon, may founder. Ang tanong ko sa inyo, sino ang founder ng Katoliko? Wala. Walang tao nagpa-founder sa Katoliko. Si Kristo. Dahil ang founder ng Katoliko ay si Kristo. Sabi ni Kristo sa Matthew, wala akong binabasang Bible ha, sinasagulo ko lang. Sabi ni Kristo sa Matthew chapter 16 and verse 18, ikaw ay Pedro. Correction ha, si Pedro hindi santo, si Pedro hindi santo. Si Pedro ay hindi santo papa. Si Pedro ay apostol. Sabi ni Kristo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. Sinabi ni Kristo yun. Anong iglesia ang itinayo ni Kristo? Ano ba ang kahulugan ng iglesia? Ang kahulugan ng iglesia ay simbahan. Pero ang tunay na reliyon ay Iglesia Katolika Romana. Pero ang sabi ni Kristo sa Matthew chapter 16 and 18 ay, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng bato ito, itayo ko ang iglesia. Ibig sabihin, ang iglesia ay simbahan. Pero Katolik, ang kahulugan ng Katolik, pangkalahatan. At ang kahulugan ng Roma, tinayo ni Kristo ang kanyang iglesia sa Roma.